beloved, Boss Mike, Cervera. Kabrigada, ilang business leaders naman sa Amerika humirit ng pulong kay Pangulong Marcos. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada Live Report. Iyan ang katotohanan ngayon mga kababayan. Hahakot si Pangulo ng mga investor dito sa ating bansa na ayaw nilang mangyari sapagkat yung pong trust rating ng Pangulo ay tuloy-tuloy ang pag-angat. Yan ang katotohanan, mga DDS. Sana naman, nasusundan nyo yung pinapaliwanag ko. Kasi kung kayo, hindi kakain ng okra, hindi kakain ng saluyot, hindi kakain ng mga gulay na masusustansya, tulad ni Roque, puro chichirya, at ni Sara, magagaya kayo sa kanila. Oo, mga engot. Eto, unawain yung maigi. Business leaders sa Amerika humirit ng pulong kay PBBM. Humirit. Kulang na lang magmakaawa kay Pangulong Bongbong. Yan ba? Ngayon, i-connecta nyo yung sinasabi ni Rocky ngayon. Mga kababayan, hitaling naman Ulit-ulit na lang Ngayon, i-connecta nyo. Ang layo, di po ba? Ang layo sa katotohanan sa mga sinasabi ni Roque. Ito ang totoo. Si Pangulong Bongbong Marcos, ang mga negosyante, ang mga business leaders sa Amerika, kulang na lang magmakaawa sa kanya para magkaroon ng meeting ang Pangulo sa mga ito. Kita nyo? Ganon katalino ang Pangulo. Di ba? Dapat ipa-tutor na yung mga didi. Ipapa-tutor kanino? Ito na. Pakinggan ho ninyo mga kababayan. Kabrigada, ilang business leaders naman sa Amerika humirit ng pulong kay Pangulong Marcos. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada Live Report. Nakatakdang makipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga business leaders sa Washington DC sa Linggo, July 20, 2025. Ito'y matapos raw na humirit ang mga business leaders na magkaroon ng pagpupulong sa Pangulo sa sideline ng kanyang official visit sa Amerika. Kita nyo, hindi yan kasali Hindi kasali yan, mga kababayan, saan? Sa talagang pakay sa Amerika. Pero kita nyo naman, yung mga negosyante, halos kulang na lang, isingit daw niya, kulang na lang magmakaawa. Mr. President! Baka pwede naman, pagbigyan mo ang aming kahilingan na sana makausap ka namin. Di ba? Kita nyo? Ang mga negosyante na ngayon ang nagmamakaawa kay Pangulo. Kabaliktaran mga kababayan, kabaliktaran, sa sinasabi ni Roque. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kababayan, pasensya na kayo kay Roque, tao lang, bakla pa. Ngayon, eto na. Layo ng pulong na ito na lalo pang palakasin ang economic partnership sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Bagamat hindi binanggit ni Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Raquel Solano ang mga kumpanyang makakausap ng Pangulo, sinabi niyang interesado ang Pilipinas na makahikayat ng mas maraming investment mula sa mga Amerikanong negosyante. Kita nyo mga kababayan ko? Ulitin ko lang. Yung mga negosyante sa Amerika, yung mga Amerikano na mga gustong magnegosyo sa Pilipinas, ayan, nagkakandara pa kay Pangulo. Nagkakandara pa kay Pangulo. Ulitin ko uli sa mga DDS. Ano yung sinasabi ni Roque?
tila yata malayong-malayo sa mga mangyayari. Ang sabi kakastiguhin. Kulang na lang mga kababayan. Mula sa airport hanggang sa White House, lagyan ng red carpet yan. Yun ba yung kakastiguhin? Kita nyo mga kababayan Kulang na lang ho si Pangulong Bongbong Marcos mula sa airport hanggang sa White House, lagyan ng kulay pulang sahig. Tindi, no, mga kababayan? Tindi. Matindi. Talay! Kaugnay nito, nagpapatuloy pa rin ang negosasyon hinggil sa ipinataw na 20% tariff ng Amerika sa ilang produktong Pilipino. Kumpiyansa ang pamahalaan na Ayun, tarif naman lahat naman yun. Ganun ang ginawa. Di ba? uuwi ito sa kasunduan para sa isang free trade agreement sa pagitan ng dalawang bansa. Una nang sinabi ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go na isusulong ng Pilipinas ang two-stage negotiations para sa proposed bilateral partnership agreement sa U.S. counterparts. In the heart of Sa palagay nyo mga kababayan ko, magugulangan nyo ba si Pangulo? Hindi nyo magugulangan to. Sa sinasabi ni Roque na magiging sunod-sunuran, mga kababayan, malabo. Ang talino ni Pangulo Sa China nga, hindi nagpatinag. Si Digong, mga kababayan, isang salita lang, inyo na yan. Di ba? Isang salita lang ng China. Kay Digong, anong ginawa? Tubig lang yan, inyo na yan, inyo na yan. Maraming tubig sa Davao. Oo, bigyan ko kayo doon. Ganun lang ang sinabi ni Digong. Yung mga uto-uto naman, yung mga membro ng kulto ni Digong, opo, tama po, siya nga po. Ganun lang ng ganun yung mga membro ng kulto ni Digong Diba? Ganun yung ginagawa. Yun, mga kababayan ko, di ba? Paano? Si Pangulo, wala. Uubra ba kayo dyan? Mauuto nyo ba yan? Mauuto nyo ba ang isang Ferdinand Marcos Jr.? Wala. Di ba no? Di ba? Yan ang problema ang kaibahan. Si Digong, mga kababayan hindi, amin yan, amin, eka. Diin nyo na po. Nangangatog pa yung lus-lus na betlog ni Digong noon. Kulang na lang, magpulupot ng ganun yung dalawang itlog. Sa sobrang nginig, si Pangulo, nanginig ba? Sa China si Pangulo? Hindi. Pag sinabi niyang amin yan, amin yan. Diba? Wala akong ibibigay sa inyo. Kahit na, isang parisukat na, na pulgada, hindi kayo makakakuha, eka. Matindi, no? Yan. Kaya nga ho, mga kababayan, yung mga yan, alam nyo na, tuloy-tuloy lang ho ang paninira ng mga yan Sa totoo lang, haba ng topic pala natin. Ngayon, ano naman si Buday? Rating na lang. Rating! Dahil ang dami niya nang ninakaw dito. Kita nyo, ano ang pulso ng bayan? Para dito kay Buday sa pinagtatalunan pa rin, mga kababayan, na na impeachment. Eto, ang pulso ng bayan. Kailangan matuloy yan dahil ang dami niya nang ninakaw dito sa bansa natin. Impeach Sara. Natakal na ng Senado ang articles of impeachment. So bakit pa yan ipapagpaliban? 125 million in almost 11 days, naubos agad. Grabe naman yung corruption na yun. Gusto ko ito ma-impeach. I love it. Hello. Thank you, Mami. Yes, of course. Nandito tayo sa maraming tao at hulaan nyo na lang kung nasan tayo. Pero magtatanong tayo kung papayag po ba sila na hindi matutuloy ang impeachment. Kaya naman halika na, samahan nyo na ako. Ate, papayag po ba kayo na hindi matutuloy ang impeachment at bakit? Kailangan matuloy dapat. Kailangan matuloy po. Para po saan? Yan. Para po sa tao. Para sa Pilipinas. Maraming salamat po, ate. Mga ordinaryong Pilipino yan, mga kababayan, kahit pa may kapansanan. Sa mga DDS, pagtatawanan yan. Pero mga kababayan, hindi ho dapat nakutsain yung ganyang mga
klase ng mga Pilipino. Opo, 'di ba? Ang bawat Pilipino may kapansanan, bata, matanda, meron pong karapatan sa ating bansa. Tandaan niyo po 'yan ha, mga kababayan. Oh, tuloy. Ay kuya, may tanong po ako sa inyo. Papayag po ba kayo na hindi matutuloy yung impeachment trial at bakit? Unang-una, natakal na ng Senado ang articles of impeachment. So bakit pa yan ipapagpaliban? Gumagawa lang sila ng mga diversionary tactics upang mali sa katasyon ng mga tao para hindi na nila maisip ang impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte. Pero dahil nandito si Vice President, ayoko matuloy yung impeachment. Oh my gosh, content creator, hello Stella and Mami Abby. Buti pa yung mga bata, ano, mga kababayan, ano, maliliwanag yung isip, ano. O, tuloy. Hello po. Yan, pwede po ba kayo mo na siya isama? Ano kang babata yan? Ayan, so may tanong po ako sa inyo. Papayag po ba kayo na hindi matutuloy yung impeachment at bakit? Ako hindi ako makakapayag na hindi matuloy ang impeachment dahil ayoko. Ako rin ayoko, never. Kailangan matuloy yan dahil ang dami niya nang ninakaw dito sa bansa natin. Impeach Sara. Ano? Sara Duterte. Papayag ka po ba na hindi matutuloy yung impeachment at bakit? Papayag po. Papayag ka na matutuloy? Ay, hindi ka papayag. Kuya, papayag po ba kayo na hindi matutuloy yung impeachment? Siyempre, pabor ako sa impeachment. Dahil una-una sa lahat, marami na siyang kasalanan sa taong bayan, lalong-lalo na sa may confidential fund. 125 million in almost 11 days, naubos agad. Grabe naman yung corruption na yun. Grabe Kuya, naman. grabe ka naman. Maraming salamat po, kuya. Best, papor po ba kayo na hindi matutuloy ang impeachment at bakit? Hindi po. Hindi po ako pabor na hindi po matuloy impeachment kasi overdue na po yun eh. Kailangan na po talaga siyang matuloy at ibalik po ulit sa Senado yung process po ng impeachment kasi palagang pinipigilan po ng mga senador po doon sa Senado. Of course, kailangan pong tuloy na tuloy yung impeachment kasi kita naman po natin yung ginawa ng Vice Presidente natin saka yung ginawa ng mga senador na pinigilan nila na dapat agad-agad yung process. Po, maraming salamat po, ate, kuya. Kasi, nahuli po kasi si Duterte kasi po. Pinapatid na ate kasi. Thank you so much po, ate, for the love and support. Sa akin, okay na po kasi dapat nasana tayo sa sistema na lang tayo ng gobyerno na matapos yung termino niya at saka maging tahimik lang lahat. Dapat unahin natin ayusin muna yung mga problema nating bayan. Yes. Pabor po ba kayo, ate, na hindi matutuloy yung impeachment at bakit? O, kita nyo, Mona Luis, ano ba? Meron pa. At saka, parating na yung second batch. Oo, ha? Yung unang batch ng watch natin, mga kababayan, paubos na. O, second batch na. Kaya nga ho, mga kababayan, si Stephen, Stephen, sama kayo ha, meron tayo, para makita naman ng mga DDS vlogger na tayo kaiba sa kanila. Abay, tumulong tayo sa kapwa. Ibahin naman natin, gayahin natin si Pangulo. Ha? Meron tayong tutulungan na isang classroom. Yan ha, mga kababayan, abangan ninyo. Stephen sama-sama tayo para makita nila na buti pa tong mga di ba? Maiba naman. Oo. Ano na lang tayo ngayon? Oo. Paramihan na lang ng tinutulungan. Dahil diyan, Mona Luis, PM na lang. Mga isang classroom itong ating napili na tutulungan. Dahil nga halos maubos na yung ating unang batch ng watch. Yan, ang beneficiary natin ay isang classroom. Yan. Mag-PM lang kayo. Eto, mga kababayan, may remembrance na kayo sa akin, nakatulong pa kayo. Ayos, di ba? Tapos, mga kababayan, yung pong ating mga vloggers ay samahan, sumama para ho yung advokasya na kaysa ho laging nakikipag-away sa social media, dapat tumulong na lang. Ayan Tiki Mine, nakita mo naman Si Tiki Mine meron ganda ng watch, boss. Di ba? Sa mga ho nakabili, kita nyo, walang magsasabi na pangit. Bakit? Nakakahiya naman pagka ho, bebentahan ko kayo ng pangit. Baka sabihin nyo, kamukha ni Roque. Hindi ho, hindi. Oo, maganda ho. Premium ang quality. Hindi nakakahiyang isuot. Tuloy. Eto na. Pasok. Hindi po ako pabor. PM lang kayo PM lang kayo sa akin. Nandiyan naman sa ibaba ng aking profile.
Oo, ng YouTube. Nandyan yung aking Instagram. Nandyan, iisang pangalan lang ho ginagamit ko. Kung anong pangalan ko sa social media, lahat yan. Facebook, Instagram, at TikTok, at dito sa YouTube. Pare-parehas. Wala tayong tinatago, mga kababayan. Ayan na. Binaba na ni Arnold Lopez. Click nyo na lang ho yan. Ano? Okay, eto na. Hindi po matutuloy yung impeachment kasi ang dami pong ginawa ni Miss Sara. So bakit po kailangan hindi ituloy kung wala naman pong itatago? Thank you so much po, ate, for the love and support. Bes, ayan, may tanong ko sa'yo. Pabor ka ba na hindi matutuloy ang impeachment at bakit? Ako, sure ako matutuloy kasi, well, walang ulan yung walang bagyo. So, kailangan, walang weather lang. Yes, walang weather ng taon ngayon. Thank you so much, Bes. Opo, kasi alam naman po natin, no, panahon ng Duterte, talagang naging maayos yung Pilipinas. Tsaka makikita naman natin, napapasunod talaga ng mga Duterte lahat. At nung nakarang eleksyon, makikita mo rin na kung sino yung mga sinuportahan ng Duterte, nanalo lahat. Ayan po, maraming salamat po, kuya. Pwedeng pakis po. Ate, hello po. Pabor po ba kayo, ate, na hindi matutuloy ang impeachment at bakit? Hindi ako pabor eh. Bakit po, ate? Gusto ko ito ma-impeach. I love it. Hello. Thank you, Mami. Ayan, Bes, may tanong ako sa'yo. Pabor ka ba na hindi matutuloy ang impeachment at bakit? Hindi po, kasi po marami na rin pong nakuha si Sara sa atin. Na-tax po natin. Okay po, thank you so much. Kita nyo mga kababayan, balansing-balansi yan ha. Kahit antay ka, kaya lang kukunti ano. Di ba? Yun. Eto na mga kababayan. Dahil nga po mga kababayan, sa sinasabi nila na mayroon pa hong asim si Buday, malamang kili-kili na lang yon. Di ba ba? Kabaliktaran mga kababayan sa mga sinasabi nila eh. Marami pa sana tayong tatalakay mga kababayan, pero eto mga kababayan ko, eto, para sa mga nagtatanong kung anong klaseng relo yung ating binibenta. Eto po mga kababayan, ay ginagamit natin yung revenue nito para sa pagtulong sa iba nating mga kababayan. Ano po? Hindi po ito ginagawa natin para lang ho tayo'y kumita mga kababayan, hindi ho ganon. Ano? Ibahin nyo ho tayo sa mga iba. Kaya nga ho, sabi ko sa inyo, ayokong humihingi ng mga ganyan sa mga OFW. Dahil po mga kababayan, kung tayo ay tutulong, okay na yun. Gumawa tayo ng kaparaanan. Ito, yan o! Tanggalin ko lang yung music, mga kababayan ko, ha? Ayan, eto na. Lagyan mo ng music na maganda. Yan na. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Di ba? Ganda. Ayan na may presyo na mga kababayan ha. Ayan yung presyo. Kapag kaho marami, may discount pa. Di ba? Ayan, mga kababayan ha. Eto na ho. Sa mga nagtatanong, isa pa, Boss Mike. Isa pa ha. Eto na. Ayan na. Ganda. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para di ba? Ganda no? Sa mga nagtatanong, ayan po, order na kayo. Order na kayo. So eto na, mga kababayan ko. Bago tayo magtapos, syempre, alam nyo na ha, alam nyo na. Bago tayo magtapos, huwag nyo kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Sabi ni Kian tuloy, bakit yakap pang gawing 3K, Boss Mike? Marketing strategy. Ang tawag doon, Kian, marketing strategy. sabi ni Stephen Lee, pang mayaman po, mga nasa milyon ang itsura. Alam niyo na. So, mga kababayan, hanggang dito na lang. At bago tayo mag-iwalay, huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe! At syempre, ako po ang inyong lingkod, Mike Cerbero po, lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, at magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo naroon kayo. Our beloved
Boss Mike! Boss Mike!